Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Tambaloslos kay Ka Eric at ang talagang pinapatanggal nga na prangkisa ng SMNI. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hinambalos nga sa ebidensya at pinatunayan nga ni Ka Eric ang mga bagay-bagay na talagang binibintang nga di umano ni Romualdez na ito. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga nagpatinag si Ka Eric at talagang linabas pa ang matinding ebidensya laban nga kay Tambaloslos dahil handa nga raw itong magpakulong kung mapapatunayan na may kasala nga ito at itong si Tamba ay kung mapapatunayan din na mali ang paratang ay dapat ipakulong kahit na ang protector niya ay si Lisa Smugs at si Kuting Norte. Dito nga natin makikita na maliwanag pa sa sikat ng araw ang gustong mangyari ni Tambaloslos, Lisa Smugs na ito at ng mga politiko. Dito nga kasi natin makikita na patuloy ang pagsisiwalat ng SMNI ng kanilang mga baho at talaga naman natatamaan sila. Dito nga natin makikita na talagang guilty nga ang mga kalaban na ito at mga Tambaloslos, lalong-lalo na at talagang gustong-gusto nila ang taktika ni VP Sara Duterte at tanging kinakampihan nga ng SMNI at talagang kakampi nila si Tatay Digong, si VP Sara Duterte. Kaya naman dapat nga raw matanggal ito sa mundo ng social media. Banat ni Tambaloslos na ito na hindi naman magpapatinag ang mga supporters at lalong-lalo na si Ka Eric dahil hindi nga ito magpapatinag at hindi nga sila masisira ang tiwala nila kay VP Sara Duterte at kay Tatay Digong. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nakabulan natin to guys, no? Ito po pakita ko lang sa inyo. Ayan po. Ayan na. Haharap kaya si Raul sa Senado? Nako. Harap kaya sa Senado yun? Wag na iboto. Wag na iboto yan. Alam nyo guys, tandaan nyo yung mga mukha na yon sa kamera nung kahapon po. Wag nyo nang iboto yun. Sus, naku, sakit lang sa ulo yung mga yun. Wag nyo nang iboto yung mga yun. Diba? Hayaan nyo na sila. Wag nyo nang, kasi, ano lang guys dagdag lang sa sakit sa ulo Diba? Yun yung mga tao na dapat hindi na iboto Diba? Buenas noches, Senyor Foodinet. Ayan si Medorisa Declines. Ganda naman ng pangalan, Declines. Talagang na-decline Kahapon walang resibo, pinakita, breakdown lang yun. Wala naman talagang resibo. Palagi namang walang resibo Bless Gerardine, ayan. Kumusta ka na dyan? Oo, ipapatawag daw si Sas sa Congress. Si Sas guys, ipapatawag daw sa Congress. Hindi naman siya ipapatawag. Sabi lang po ni Sas mga kaibigan, kung ipapatawag po siya sa Congress mga kaibigan, willing po siyang umuwi sa Pilipinas, no? At haharapin niya po, no? Willing niyang itaya ang kanyang buhay. Yan po ang sabi ni Sas kanina sa kanyang Facebook page, no? Hindi naman ipapatawag yun. Takot lang nila kay Sas. Alam niyo si Saskis, marami ding alam yun. Di ba? Itong kay Ka Eric, hindi naman alam mo si Ka Eric mga kaibigan, di ba sinabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman din siya pinatawag mga kaibigan Takot sila kay Ka Eric Hindi po siya in-invite guys sa hearing kagabi. Di ba sinabi ko na sa inyo, yan. Kaya po siya napunta doon kagabi kasi nga, pinatawagan siya. Ni-request po siya mga kaibigan para po siya ang sumagot. Kasi lahat ng tanong po ni Rep Suarez, irrelevant Napunta dun kay Attorney Tolentino. Yung buhay ni Attorney Tolentino yung tinatanong ni Suarez no? Pati yung ano ba yung tinatanong niya? Ang dami niyang pasikot-sikot Oo, si Kong Akop, no? Sayang. Nasasayangan ako sa kanya. Magaling naman sana si Magaling po si Kong Akop, no? Kasi lang minsan
Pag pera-pera talaga, no, minsan hindi mo na, pag pera-pera talaga mga kaibigan, wala na po talaga silang pakialam. No? Ay, nako. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Ito na po, unahin muna natin to guys, no? Bago po natin pag-usapan yung mga napakatindig issue natin. Ito po, no? Si Bato, probe alleged CPP links of Kabataan Party List. Representative Manuel. Ayan po. Basahin lang natin yung balita ngayon, no? Ito po, si Senator Ronald Bato de la Rosa said he will investigate Kabataan Party List Representative Raul Manuel over the latter's alleged connection with the Communist Party of the Philippines or the CPP. The lawmaker made the statement during the Senate Public Order investigation into the alleged communist rebels recruitment and students in educational institutions. During the hearing, Arian Jane Ramos, who is claimed to be a member of Gabriela Youth at the University of Mindanao, alleged that Manuel is a member of the CPP but not a member of the group's armed wing, the New People's Army. Yun po mga kaibigan, ikinanta po itong si Raul ng isang Gabriela Youth. Ikinanta po siya mga kaibigan, isang membro din to ng CPP. Na ito pala si Raul Manuel mga kaibigan, talagang membro pala. Ayun. Kinanta pala siya ng mga miyembro din ng mga CCP, mga kaibigan. Na itong si Raul Manuel ay confirm po na miyembro din. Pero hindi lang yun siya sa armed group. May tinatawag na armed group eh. Yung may daladalang mga armas, no? So, ito guys, confirm po itong si Raul. So, another resource person named Kate Raka claimed that she worked with Manuel when he was a student regent at the University of the Philippines, and she was with him when they were recruiting for the CPP and the NPA. Ayun, no? Talagang nilaglag talaga siya, guys. Nilaglag siya. Itong si Raul, nilaglag ng kanyang mga kasamahan ng mga CPP, NPA. Talagang sinabi nila, guys, na mastermind ng recruitment sa UP. Mastermind po, mga kaibigan. We as student at the time that me as the chairperson of Alay Sining, we planned the executed implemented recruitment for the NPA. Kami nagpapatupad ng mga quota. Doon ko lang ilan. Kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter. See? Na-gets nyo guys? May quota pa sila. So ang sabi po dito guys, ang sabi po ng isa sa mga miyembro guys, he is the mastermind of the recruitment in UP. He as a student regent at the time, and I as the chairperson of Alay Sining. We planned the executive implemented recruited for the NPA. We implement the quota system for the NPA chapters. Klaro yan ha? He is the mastermind. Kaya po, itong si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa mga kaibigan, nagalit. Dahil nga, di ba, gustong-gusto nilang papasukin ang ICC, itong sila tatlong itlog na to, alam naman natin guys, pag pinasok po ang ICC dito, isa sa mga kakasuhan dyan at iimbestigahan dyan, itong si Senator Bato. Kaya po nagalit si Bato mga kaibigan, dahil itong mga nagpapanggap na mga congressman, mga kongresista, ay mga miyembro pala talaga. Dinideny pa nila, pero ngayon, nilaglag sila mga kaibigan. Miyembro po sila guys. Tapos, nakikinabang sila sa kaban ng bayan. Nakikinabang po sila sa taxpayers' money, guys. Sweldo yan eh. Sumisweldo sila sa gobyerno. Ngayon, bistado na sila. Kaya po itong si Senator Ronald Bato, nagalit po at iimbestigahan sila at syempre kakasuhan. Kaya pala, bistadong-bistado na pala talaga sila, guys. Wala na po, hindi na po sila makakalusot dito. Sabi pa nga ni Bato, we might be laughing right now. Tumatawa-tawa pa daw sila. But this is serious matter. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying all the perks, enjoying everything. And at the same time, undermining this government, undermining the state. Nag-i-enjoy sila mga kaibigan sa mga pribilehiyo ng gobyerno. Mantakin nyo. Grabe, di ba? Nakikinabang sila mga kaibigan. Nag-i-enjoy sila. Samantalang tayo naghihirap. Ito nga pera natin, kinukuha na nga sa kamera .
Wala pang resibo. Pag hiningian mo pang resibo, iko-contempt ka pa. Sus Maria Joseph. Manghingi kang resibo, ipapatawag ka sa kamera, iimbestigahan ka. Napipikon pa. Mga onion skin. Di ba? Nag-gets nyo guys? Nag-gets nyo ang talamak po ng kamera na yan na dapat talaga pasarado na yung kamera na yan para matapos na itong problema natin. Di ba? So ito po yun guys, no? Kaya po itong si Senator Bato guys, talagang ipupush niya na makulong, no? Sabi niya dito guys, ipupush talaga niya. Ayan, no? Talagang tinatarget ng NPA ngayon ang recruitment ng mga kabataan. Ginawa pa nilang very trendy. Nagjo-joke-joke pa kayo, kunwari sa bundok patungkol sa recruitment para makuha ninyo yung trend sa kabataang Pilipino. O, nagjo-joke-joke pa daw. Sabi naman ito ni Cardema. Diba? So, kaya po mga kaibigan, pinupush talaga ni Senator Ronald Bato na ito pong si Manuel, no? Itong si Raul, no? Si Raul ay talagang makakasuhan po mga kaibigan. At iimbestigahan sa Senado. Humarap ka, ha? Ang galing-galing nyo, pero pag pinatawag kayo, wala naman kayong mga yagbos. Tapos, kung ano-ano mga sinasabi nyo kay Ka Eric. Di ba? O kung ano mga sinasabi, narinig nyo yung sinabi nila kay ano? Kay Ka Eric dun sa ano? Sa kamera, itong si Franz. Kung ano ba yung mga sinasabi nila? Ang dami daw kaso ng SMNI? Ano ang dami ng kaso ng SMNI? Isa lang ang kaso ng SMNI. Pending pa. Tapos na nga yung kaso na yun eh. Di ba? Wala pong kaso ang SMNI. I mean, may kaso isa. Pero pending at parang tapos na yata. Di ba? Ang daming kaso ng SMNI. Kaso. Bakit kayo? Bakit ikaw, Franz, wala kang kaso? Ang dami mong kaso. At yung kaso po ni Franz, mga kaibigan, hindi pa tapos. Mabigat yung kaso niya. Alam ko, non-bailable yun eh. Ang alam ko talaga, non-bailable yung kaso niya. No? Ayan po, ay Shinex Don, hello! Kahit wala na siya, shoutout pa rin kita. Ayan, ha ha ha. Akala ko busy si ate sa miss ka namin dito sa bahay ni Sir Foodie. Oo, no, si Ayo. Si Ayo. Hello, ayan dito pala si Shinex doon, no. Mahal ko ang mga Duterte, laban lang. Ayan, oh. Melba Sutcliffe, hello. Dominador Raz, ayan dito din, oh. 6 Hypersalt, ano pong masasabi niyo sa unity o ginamit lang ang issue na para makabalik ang kapangyarihan? Cheers lang po. TY Power. Ano daw masasabi natin sa unity? Mamaya po, sagutin natin yan ha. 6 Hypersalt ha. Mamaya pa tayo magsasagot ng mga tanong. Alright mga kaibigan, yan po ang ating first na issue. Punta na po tayo dito sa ating pinaka-controversial na balita ngayong araw na to. Attorney Topacio po, sa wakas, nagsalita na po mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag guys. Patungkol po ito sa 1.6 billion na di umano'y ginastos po ni Tambaloslos at dinidinay po ng Kamara mga kaibigan. No? Pakinggan po natin si Attorney Topacio. Dahil ito po guys, no, para lang po sa ating updates, no. Ang kumbaga, bagong renew lang po ang SMNI guys. No, bagong renew lang po sila sa franchise. Alright? So ito na po guys, pakinggan po natin. Dominador Raz, oo, kasama lahat yan. Lahat sila kasama. Kakasuhan sila. Buti nga. Buti nga sa inyo. Ito na po, si Attorney Topacio. Takot po yan eh, nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit? Pakinggan nyo ha, ang sabi po ni Attorney Topacio, pananakot. Pananakot yung ginagawa nila. Dahil kare-renew lang ng franchise, kakansilahin na kaagad nila mga kaibigan. Nagets nyo? Pananakot po yun ang tawag doon, sabi po ni Attorney Topacio. Pananakot po yan eh, nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede ka magdemanda. Demanda mo. Si Ka Jeffrey Sellings, di ba? Demanda mo si Badoy. Bakit
Legislative Investigation Committee on Franchise. Gigisahin niyo yung mga tao. And he will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Fairness, at ito lang sinasabing mali, procedural error. Walang tama, walang mali dyan discretion nila. Ngunit, nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananakot siya, that is ang tawag dyan gunboat diplomacy. That is a non-so-subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun. Ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, a robust na opposition. Kasi nyo, kinoo-op na yung opposition doon, yung usual noisy minority, sumisip-sip na sa speaker, wala na. Nagbibigay pa ng painting di ba? So yung opposition sa Congress, pinapost na nila yung ibang partido. Gusto nila, isang partido na lang yun nasa lower house. Yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok dyan. alam niyo po itong issue na ito, it concerns all members of the media, lalo na po yung mga nandito ngayon. Kung tayo po sa media, nagtatanong lamang sa mga opisyalis ng ating pamahalaan kung saan napupunta po yung pera. At kung tayo ay nagtatanong, ipapatawag agad yung network o kaya tayo mismo ipapatawag. Abay, ano ng klaseng gobyerno to kung ganyan po ang sitwasyon. But anyway, ito naman ay pag-uusapan natin ngayon at kami po sa Citizens Crime Watch, we are supporting all members of the media, yung ating pong mga kasamahan sa media na tayo naman ay nagtatrabaho lamang. Ginagawa po natin yung ating trabaho bilang tayo ay nasa port state. So yun lamang po at maya-maya pag-usapan po natin. Thank you. Yun po mga kaibigan, klaro po yung sinabi nila, Siyempre guys, ito po si Attorney Topacio mga kaibigan, isa dito sa mga contributor po ng ng SMNI mga kaibigan. Talagang tumutulong dito guys si Attorney Topacio at talagang ipinaglalaban niya ang SMNI. Kasi tama naman din yung sinabi niya guys 'di ba? Talagang ang target po nila talaga franchise. Wala po silang ibang dito. Kasi nakakapagtaka kung talagang ang nililikramo po ng isang representative ng Quezon, itong patungkol po sa 1.8 billion na ginastos di umano ni Tambaloslos, bakit po napunta sa franchise? Kaya nga marami nagtaka pati itong mga press itong mga journalists po na rin sila, nababahala na rin sila. Na ganun ba talaga pag naglikramo tayo ngayon, papatawag kaagad tayo? Hindi na ba tayo pwedeng maglikramo? Kasi katulad yan, gawa agad ng resolution. Konting kibot, resolution. Kasi parang nag-umpisa yan dun sa liquidation Di ba? Tama? No, nag-umpisa yan sa liquidation, sa resibo. Yung hinihingian sila ni Duterte ng resibo, gumawa kagad sila ng resolution. Tapos yung parang may pagbabanta daw sa buhay ni nung tatlong itlog, gumawa din sila ng resolution. Ito naman, liquidation, ito naman 1.8 billion. Patawag kaagad sa Senado, sa Kamara. See? So pati itong mga journalists guys, nababahala na rin sila. Parang wala na po talaga sa tamang hulog itong administrasyon na to. Thank you very much, Mr. Jigs Magpantay, for your opening statement. Now for the opening statement of the famous lawyer, defender of many high-profile cases, Attorney Ferdy Topacio, National Chairman of Citizens Crime Watch. Welcome, Attorney Ferdy. Thank you, Boss Wilson, and thank you to all of you. Full disclosure lang, although alam nyo naman, aside from being the national chairman of the Citizens Crime Watch, ako din po ay abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yes, alam naman yan, alam naman ng lahat yan. Ngunit I'm here in my capacity as national chairman together with our president, si Jigs Magpantay, because of our concern regarding what is happening in the halls of the House of Representatives right now. Habagkat, kalalaunch lang namin ng kilusan kontra korupsyon last November 25 sa Valle Verde, yung national convention namin ng Citizens Crime Watch, attended by representatives of Rafi Tulfo,
kung saan lumagda kami ng isang memorandum of agreement for corruption. Nandoon yung representative ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, para rin sa krimen. At nandoon yung representative ni Sara Duterte. Nandoon din ang chairman ng National Youth Commission, si Yusek Ronald Cardema. At ang tema nga ay how to stamp out crime and corruption in government. At hindi na po ako magsasalita rito, hindi ako magbibigay ng opinion, ibibigay ko po sa inyo opinion ng ating Supreme Court tungkol sa freedom of expression. Why? There should be free media in any democratic society. Sabi ng Supreme Court, again, hindi ako nagsabi nito, Supreme Court, the major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open self-expression, particularly in matters of governing importance. Ang media po, alam naman natin lahat, is a check on all governmental powers, executive, judicial, and legislative. Okay. Yan, o. Ito pa ang sabi ng Supreme Court, ha? Complete liberty to comment on the conduct of public men. Oh, may nakapasok po dito, oh. Oh. Ikaw, ha? Ano pa pangalan nito? Huwag natin bagitin ang pangalan, baka sumikat. Oh, dapat talaga ipasara ang SMNI na yan. Puro fake news. Isa pa tong walang kwentang makiti din ang utak. Ikaw kaya ipasara namin. Alam mo, ikaw makiti ang utak, no? Pasok-pasok ka pa dito. Paano mo masabi na fake news ang SMNI? Hindi ka ba natutuwa na meron pong may nagmamalasakit para isiwalat ang mga tiwali na mga mambabatas? 'Di ba? Natutuwa ka ba na nininakawan ka na? Ha? Kasi parang gusto mong sabihin ang SMNI fake news eh. Baka hindi ka nanonood o baka siguro basher ka lang or bayad ka, no? Pero ganun pa man, siguro yung mga klaseng taong ganyan, no? Yung mga ganyang klaseng tao, yan yung mga taong ayaw po umasenso ang Pilipinas. Gusto nila, guys, na nakawan tayo ng ninikawan. Kasi mga kampon sila eh. Mga kampon sila nung mga katulad nila ni Tambaloslos. Yan sila. Kaya tinan mo, paano mo nasabi na ang SMNI fake news? Dapat nga matuwa pa tayo. May isang mainstream media na nagmamalasakit po sa taong bayan. Wala na pong gumagawa niyan. Hindi pa kayo, magising naman kayo. Lalo na yung mga dating mga sumusuporta po kay Duterte, ngayon binabatikos nyo pa. Magising naman kayo. Ang SMNI na nakikipaglaban yan sa mga masasamang elemento sa bayan. Dahil wala pong kwenta ang administrasyon. Ayaw magsalita. Ayaw nila mag-defend eh. Oh, tinan mo mga mainstream ngayon, anong binabalita. Di ba? Tapos sasabihin mo, fake news ang SMNI. Dapat ipasara ang SMNI dahil fake news. Kung sarado ang SMNI, wala nang SMNI, saan tayo kukuha ngayon ng source para malaman natin ang mga kabalustugan sa loob ng kamara? Saan tayo kukuha? Ay di nagsasaya sila ngayon. Masaya ang kamara. Magsasaya ang kamara. Magsasaya silang lahat. Dahil wala lang nakikipaglaban. Di ba? Makikita ng utak nyo. Hindi kayo marunong tumingin kung ano ang tama. Hindi naman kami nagmamagaling. Pero tingnan nyo naman, klarong-klaro naman guys, Maria Joseph. Kita naman natin kung sino talaga ang masama. Sa kamara pa lang sa hearing pa lang, alam na natin kung sino tinutusta doon. Di ba? Napaka-clear ng issue. 1.8 billion nilustay. Pero pagdating doon, franchise ang pinag-uusapan? Ayos lang kayo. Sus, Maria Joseph kayo, magising nga kayo. Hindi ba kayo naawa sa bayan? Is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the excesses of officialdom.
Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound may be assuaged by the balm of clean conscience. A public official must not be too thin-skinned with reference to comments upon his official acts. Supreme Court na nagsabi, okay, baka sinasabi na, disinformation, kuno, ha? Mali. Okay, eto rin ang sabi ng Supreme Court. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Ressa, di ba, kaya nga na-demanda, disinformation. May sinabi siyang informasyon na si Willie Keng, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, di convicted. May remedyo po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese maheste? Alam niyo yung lese maheste? Sa Thailand, meron Sa Thailand. Pag-i-explain. Meron pong batas, pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit. Marami. Etong lese maheste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hari, o yung pamilya ng hari, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata ha? Kasi speaker lang marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Yes. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro, ayun, binigyan pa ng litrato ng portrait si speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po yan nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin, pwede kang magdemanda, demanda mo. Si Jeffrey Celis, di ba? Demanda mo si Badoy. Bakit legislative investigation, Committee on Franchise, gigisihin niyo yung mga tao. And he will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based. International law. Yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito because under the Doctrine of Incorporation, ang
mga treaties na inaprubahan ng ating lehislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Bakit yung na umalis na tayo sa treaty na yon? Itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung optional protocol sa Covenant na aprobado ng ating lehislatura, ang lehislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwede pulaan ng speaker kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So, Yes. Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, yung mga bagong dating, pakituslok lang po guys bago po natin ituloy ang ating video. Pakituslok lang po mga kaibigan, para dagdag lang po sa channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kaibigan at paki-share ang ating video. Ayan, maraming salamat. Ano pang hinihintay nyo guys? Tuslokin nyo na! Ayan, maraming salamat po. Libre po yan. Libre po magtuslok. Libre po guys, no? Wala pong bayad yan. Ayan, yung mga bagong dating, baka hindi pa po nakapagtuslok, no? Pakipindot lang po dyan. Yan, pindot. Maraming salamat. Sana, yung mga mambabatas natin, mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya, 2 itlog. Okay na sana yun pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Yes. Salamat po. Dito natin makikita mga kaibigan na pati nga si Atty. Topacio ay hindi na iwasan at hindi napigilan magsalita dahil nga sa karumal-dumal na ginagawa ni Tambaloslos na ito na talaga naman hindi makatarungan ang kanilang ginagawa. Kaya naman dapat maimbestigan rin ang administrasyon na ito para malaman ang katotohanan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.